Magandang araw mga kaibigan. Ito po, breaking news. Ang Sandigan Bayan naglabas na ng desisyon. Inacquit ng Sandigan Bayan o na-dismiss yung plunder case laban kay dating Senador Juan Ponce Enrile, laban sa kanyang Chief of Staff na Gigi Reyes at laban kay Janet Napoles. Okay? So, acquitted po sila. Okay, panoorin natin sandali itong balita ng ANC, then magbigay tayo ng reaksyon pagkatapos nito. Konti lang po. Good morning po. Good morning. Clear niya. Ater, kumakain. Sir naman, sir. Ater. Madam. Hello po. Sino bang Hi, ma'am. Ma'am, reaction lang po, ma'am. Thank you. Ma'am, reaction lang. Thank you. Ma'am Janet, Ano ba reaction, ma'am? Ano po masasabi po ninyo? Masasabi po ninyo. Statement po sa decision po. Statement. Pinasasalamatan ko yung mga magistrado. Rendering justice. Sir, braso lang, braso. What does this acquittal mean for you, Senator? Huwag tutulak. Ano Alam mo, kahulugan kasi ako dito makinig. na na-acquit po kayo? Ano kahulugan dito sa inyo? Sir, braso lang, braso. Ano pong kahulugan? Alam mo, Ay, pumiyo tayo. ang gulo. Kasi naman Kasi kaya mo naman isaksak pa yung microphone natin. Yung ulo. And I hope that Okay na pa. find those cases of will examine their conscience. Sir, but Inaasahan there niyo is po still ba a yung pending po ba kayo? Are you happy with the decision po? Long road. When it started what I call the 5-minute rule. Because at the beginning, I raised points and Justice Star will always say, you have 5 minutes to explain. And all those motions were denied. But now, ultimately, we are vindicated. It was a long road, and JB is acquitted, including Jessica Reyes. God is good. Thank you. Sa lahat na nagdasal, thank you very much. So, yun po. Nagpapasalamat ngayon na Secretary Juan Ponce Enrile. Ako, naniniwala pa rin na may gumagana ang hustisya natin ngayon. Kasi, ang ano dyan is, yung proof beyond reasonable doubt. So, dahil gumagana ang ating hustisya, lalo ng mga korte natin, dapat magtiwala pa rin tayo. Although, mabagal nga lang ang gulong ng hustisya, kaya lang, ganon talaga. So, kung gumagana ang ating hustisya,
mapunta na tayo sa ICC. Itong ganitong mga desisyon sa korte na lumalabas na may nahihintay tayong justisya. Isa pa, yung conviction naman ng mga pagkamatay ng isang estudyante sa UST ba yun? Yung na-convict ang 10 dahil sa hazing fraternity. Lahat ng mga ito, palatandaan na gumagana ang hustisya. Isa pa, yung bagong balita ngayon, yung Enzo Pastor, yung pagkamatay ng isang car race driver ata yun, pastor, ang pinaghinalan yung wife niya, dating wife, nagdesisyon ang Korte Suprema na inireinstate yung warrant of arrest kasi dinismiss ng Court of Appeals. Inelevate, napunta sa Korte Suprema, nagdesisyon ang Korte Suprema. Yung mga ganun ba, na mga kahit matagal, lumalabas pa rin. So, magtiwala tayo sa ating hustisya na gumagana at balik tayo sa ICC. Ito ang magpapatunay na hindi dapat makialam ang ICC, yung International Criminal Court sa ating bansa, lalo na sa war on drugs nung panahon ni PRRD. Ano yung sabi ni Senator Bato de la Rosa? May tumatawag daw sa kanyang opisina na taga-ICC. Ay hindi niya pinapansin kasi baka nga mga nanluloko lang yun. But then, malakas yung ugong-ugong na darating at darating. Kasi may mga nangungumbinsi na mga opisyalis ngayon, kinukumbinsi ang mga police officers na mag-testify against the Duterte administration sa alleged extrajudicial killings. So, sana hindi darating yung panahon na nandyan na lang yung warrant of arrest ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte, laban kay Senator Bato de la Rosa at may 3 pang police generals. Kung may kaso man, dito isampa sa Pilipinas. At paulit-ulit, sinasabi ni PRRD, sinasabi ni Senator Bato at iba pang handa silang harapin ang anumang kaso na isampa dito sa korte sa Pilipinas. Bakit makialam pa yung ICC? So, ito naman ating gobyerno, sana they must be true to their words. Kasi nagsabi na po ang Pangulo na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Paulit-ulit na lang niyang sinasabi. Sana this time, magpakatotoo ang Pangulo na hindi mag-cooperate ang Philippine government, whatever form, sa ICC. Kung minsan nakakatakot, kung minsan yung mga cabinet secretaries nagsasabi na pwede daw yung Interpol, pwede daw ang Interpol, ang International Police ba, pwede daw yun ang humuli, mag-aresto. Bakit? So sana maging katulad doon sa saan ba yun? Russia. May warrant of arrest si President Putin. Dahil siyang incumbent president, wala. Nagbisita si President Putin sa Mongolia. Ang Mongolia, member ng ICC. Dapat sana ang Mongolia dinakip. Dapat sana hinuli na si President Putin sa Mongolia. Kailan? Wala lang din. Pinabayaan. So, anong ibig sabihin nun? Yan. Walang ngipin ang ICC. Pwede siyang mag-desisyon ng ganyan, pwedeng mag-issue ng warrant of arrest, kaya lang wala siyang police power. Yun ang masaklap. Katulad din yung PCA, yung Permanent
Court of Arbitration na kung saan nanalo tayo sa Pilipinas laban sa China, yung mga pinag-aagawang teritoryo ba yun o mga shoal, reef, sovereign rights, nanalo tayo. Kaya lang, sinong mag-implement sa panalo? Ayaw sumunod, ayaw kilalanin ng China na isang superpower yan ha. Isang superpower. Sino ngayon ang mag-implement? Eh, wala. Kaya, ganun po ang reality. Permanent Court of Arbitration, wala mang police powers. International Criminal Court, wala namang police power. So, congratulations sa mga na-acquit. Ganyan talaga ang gulong ng hustisya. At buhay na buhay, magtiwala po tayo sa hustisya sa ating bansa. Kung mabagal man, that's reality. Hintayin natin na gumulong ang hustisya hanggang makarating sa Supreme Court dahil ang Supreme Court talagang it remains a bastion of justice na kakampi ng mga naapi. Proof beyond reasonable doubt ang kailangan niyan. So, yun po ang update kina Senator Enrile, ex-Senator Enrile, Gigi Reyes, and Janet Napoles.